Isang napakagandang araw sa ating lahat, no, mga katalong farmers, mga kakamatis farmer, ampalaya farmers, o iba pang mga pananim. So from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga followers, viewer at commentator, sa inyong walang pag-asawang pagsuporta sa aking Facebook feeds at saka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. So ngayon share ko lang po sa inyo, nandito po tayo sa ating taniman ng talong at saka nakisilong sa mga funnel board ng solar farm natin. At sa ngayon mga ka-farmers, nagpapadilig po tayo gamit ang ating solar. So ito ang ating solar mga ka-farmers na 8 panel board. Ito. So may nagtatanong, no, patungkol dito na kung magpapa-install siya ng solar, magkano ba ang kailangan niyang budget. So ngayon mga ka-farmers, bigyan natin ng kasagutan. Nasa Germany po siya, tapos ang tatay niya ay nasa Norte. So ngayon nagtanim sila ng ampalaya na mestiza, and then balak niya na mag-invest ng pera sa solar kasi sabi niya isang business lang man magasto. At saka ngayon ito na i-share at ibahagi ko sa inyo. So ang solar na meron tayo pang dilig sa ating mga farm, meron tayong 4 na panel board, yung ginagawa natin ng video, no? Tapos ito wala panel board. So yung sa expand natin doon sa farm 2, 6 na panel board. So yung ang isang area na dalawang solar mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Ito lahat kabuuan nito nasa mga 3.5 lang. Kung isama natin ang mga kalamansi dyan at saka mga saging, abot ng mga 5.5 o 6, parang ganun lang, ano, kaluwang. So ang mga may tanim dito 3.5 lang. So yun ang dinidiligan. So yung ganito kaluwang, simula sa talong papunta dun sa kamatis, wala lang kalahating araw mga ka-farmers, tapos na po itong madidiligan gamit ang ating solar na 8 panel board. Ito 8 panel board lang po ito mga ka-farmers. Then may tangke. So yung tangke hindi natin ginagamit lang namin punduhan ng tubig, no, pang spray, pang fertilizer. Okay. So ngayon mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, pag magkaroon tayo ng ganitong solar farm, no, sa ating mga taniman, ay napakabilis lang po ang operasyon. Kasi ito papakita ko sa inyo, kahit ano pa lang sa araw, no, parang kung tingnan natin kasi sikat pa lang, basta once na mapatamaan to ng silayas ng araw ay may tubig na po ito. Katulad ngayon makalimlim, naano si haring araw sa clouds. So abot pa rin ng 300. Kung walang ano mga ka-farmers, clouds, kaya to, no, mga 360, lalo na sa mga bandang 11 hanggang alas 2, yung pinakamatirik na init, abot 360. So napakalakas. So yung ganito kalakas to 90, ito kahit D2 lang ito, equivalent na po dito sa yung palm natin na D4. Meron tayong dalawang D4 dyan. So ginagamit lang po namin tong D4 natin na Robin at saka yung Yamada diesel at saka gasolina kung basain namin to, no, yung mga gitna. So ang aming ginagawa ngayon mga ka-farmers, sa pagdidilig diretso na sa puno gamit ang mga hose, no, kasi mayroon tayong DIY. Ayan ang ating talong na pinapadiligan ngayon. Ito napakainit, tingnan nyo ha. Abot to 340, 338, alas 9 pa lang yan. 330 na, 340 na. So ganyan kalakas mga ka-farmers. Ang kuryente ito 120 voltage lang. AC/DC to, pwede sa kuryente, pwede din sa solar. So ang naikabit natin din ay sa solar lang mga ka-farmers, kasi yung sa kabila meron tayo sa kuryente, no? So AC/DC. So gagamitin lang namin mga ka-farmers ang kuryente kung sa gabi. Halimbawa nagdilig kami sa araw tapos hindi matapos, pero
share ko lang sa inyo mga ka-farmers, napakabilis lang po no ang magdilig ng ganito kaluwang, kasi din tatlong hose ang aming ginagamit. Sa kabila nagdidilig din sila, tatlong hose. So pagkatapos namin nag-almusal sa umaga, yan nagdilig na sila. Patapos ng mga ka-farmers, no? Imagine alas 9 pa lang, mga 8. Mga isang oras kalahati lang tapos na ganito kaluwang na taniman ng talong. Tapos may kamatis pa doon. So napakabilis mga ka-farmers at walang kahirap-hirap, no? Pag meron tayong ganito. So ngayon mga ka-farmers, pag-usapan na po natin ang gasto patungkol sa pag assemble. Yung apat na panel board, sapat na mga ka-farmers, no? Kung meron kang tangke ng tubig na gawa sa semento, pwede ang 12 by 12 ang height. So kaya na yung mag-imbak ng mga 12,000 liters hanggang 16,000 liters. Kung magdidilig ka sa mga tanim mo, halimbawa 3 beses sa isang linggo, tag 1 litro. Kung meron 12,000, di sa tag 1 litro madidiligan na, plus dagdag pa yung agos. So yung 12 by 12 mga ka-farmers, 12 po ang height. Pag ganito ka init ang panahon, mga 2.5 hours lang hanggang 3 puno na. So kung nag-umpisa ang malakas niya na agas sa mga alas 9 hanggang mga alas 2 ng hapon o alas 3 pa, kaya na niyang mag-produce ng mga 30,000 liters kahit apat lang na funnel board, no? So ito mga ka-farmers, yung tinesting nila, yung nag 360 to, ang 200 liters mga ka-farmers, parang 20 seconds lang puno na, no? 20 lang ka ganyan sa isang drum 200 liters, 20 lang kayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, kasi sobrang lakas mga ka-farmers yung tinesting na din seconds lang, no? Tapos yung pinainan na nila, ito pinalitan nila ng malakas pa din. Parang pag halimbawa sobrang tirik, kasi ang isang minuto niya kaya niyang mag-produce ng mga 360 liters ba? Nakalimutan ko. Basta napakalakas mga ka-farmers, basta ang isang drum hindi abutan ng 1 minuto, puno na. Sa lakas ng tubig, kasi walong panel board nya dos. So ang lakas niya mga farmers, equivalent sa D4, no? Dalawa pa makina equivalent. So pag halimbawa ay gusto ng hanggang mga 4 na bugwak niya, nasa mga 20 to 30 seconds lang puno ng isang drum. Ganon din siya mga ka-farmers, no? Yung tinesting nila. Pero ang host ato mga ka-farmers, yung nagtesting sila dos imedya hanggang diyan lang. Yung pinalitan ng 1.5 kasi malayo pa para daw may pressure, sabi ng engineer. Pinalitan nila ng maliliit, 1/3 1/2 ang So malakas pa din mga ka-farmers, kasi yung tatlong host na no, kung titingnan natin yung dulo, napakalakas din. So ganyan, no, yung tinesting nila, yung dos pa ang host, 20 to 30 seconds lang puno na ang isang drum. So ganyan siya kalakas. So pinapaandar namin tong water pump na sa kalahati sa baba, kasi napakalalim to. So medya doon, medya din yung diesel natin. Sabay silang magkapuno yung tinesting nila. Kasi ang init mga ka-farmers, katulad ngayon, makulimlim, mainit, kulimlim, ganyan. So yung tinesting nila yan, nasa 20 hanggang 30 puno na ang isang drum. So napakabilis po mga ka-farmers. Okay, so ngayon mga ka-farmers, pag-usapan na natin ang gasto. Dito mga ka-farmers, kung ang tubo ay number 4 ang ipapabaon mo, 8,000. Pag number 3, 6,000. Pag number 2, 4,000 bawat isa. Okay, so pag ganito ang casing na ginagamit, D4. Pag halimbawa ay 10, di 80,000. Ang 80,000 mo mga ka-farmers, pagbaon pa lang ng tubo. Then kung i-kontrata mo state contract sa kanila na lahat ng ganito, mga fuste, lahat ganyan, 160. So yan lang ang magasto mo, no? 80 plus nasa 240,000. Tapos 6 lang na panel board, pwede na. Pwede din ang 4. Okay, so ikaw na ang bahala mga ka-farmers, no, magdagdag. So isang bisis ka lang Then tapos ang warranty nito,
15 years. So napakatagal mga ka-farmers ang 15 years. Kung binata ka tapos bagong asawa, ay ano, bago siguro masisira siya, merong kanang binata or dalaga. So ganyan, no? So ito ang panel board niya sa ating solar na walang panel board. So pag lumakas to mga ka-farmers kaya ang 340 to 360. So pag mga bandang alas 11, alas 12, alauna, alas 2, no? Aabot to siya ng 360. 360 ang nakita ko din yung pinakamataas. Yan. To 91, to 88. Pag ang init, walang makakaanong panganod, yung clouds. Abot to siya 300 kapin. So antayin natin mga ka-farmers. 300 97. So nakakatuwang tingnan, no? Pag meron tayong mga gamit na ganito, kasi isang business lang po tayo mag-invest ng pera dito. Tapos kahit anong gagawin natin o gawin natin sa sakahan ng palay, sufficiente na mga ka-farmers, no? Kung magtanim ka ng palay, sufficiente na may ganito kakaluwang na area. Ka-farmers, pakiangat sa tubig para sa ating mga viewers kung gaano kalakas. Yan, ganun mo. Balagbag. Yung para ganyan sa gilid, ganyan para makita nila. Yan, labas ka. So tatlong ganyan mga ka-farmers kalakas ang tubig. Tingnan natin. Yan. May tao tayong yan mo, ganyan papunta doon sa silangan. Yan, balagbag. Ganyan kalakas mga ka-farmers. So tatlong ganyan. Okay, thank you. Salamat. So pag meron tayo ganyan, walang kahirap-hirap. Tapos yung natin tataniman natin mga ka-farmers, no, napakalinis yo. Kita ninyo. Parang winawalisan, hindi ha. Joke. Lang, may herbicide lang tayong ginagamit din pang maintenance. Pag sibol sa damo, spray. Ganyan lang. Kasi pag hindi malinis ang ating taniman, tapos inatake tayo ng mga fruit borer o iba pang mga pesting insekto tulad ng mga whitefly, mga trace aphids at iba pa, pag mag-spray tayo ng lason para sa kanila pang lilipat sila sa damo. Pag wala nang bisa ang mga pesting insekto mo, ang insecticide na para sa mga pesting insekto na yon, bumalik sila at sisirain nila yung naumpisahan nila. So yun lang po ng mga ka-farmers, mga ka-viewers. Mas maganda manatiling malinis ang taniman natin para walang malilipatan ang mga pesting insekto na umatake. Mapagit na man, mapadulo, magiliran man, no? Napakalinis ang mga giliran natin ng taniman. Pero yung kamatis natin mga ka-farmers, dahil patapos na, hindi na natin pinapa-sprayan, hinayaan lang natin. So wala namang problema, no? Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So bago tayo magtapos, may galab shoutout po kay ka-farmer Elias ng Santa Cruz, Zambales. At saka sa mga farmer association natin dyan sa Leyte, no? Sa Bohol, sa Cebu, sa Negros, sa Iloilo, at saka sa Norte, sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Okay, sa ang sulok man ng ating bansa, pati sa abroad. May galab shoutout at maraming salamat sa inyo. Bye bye. God bless. Thank you.